Starring Entertainment. Sasabihin ko. But, alam niyo, sobrang nakakatuwa kasi kagabi, ang una kong kinausap si Jerome. Sinasabi ko sa kanya na naman ko, nararamdaman ko regarding sa mga online, you know, sa mga comments, thinking, ito naman. Juanito man siya. Wala pa tayo. Juanito. So, and then nag-open up din ako sa production namin, sa team namin. And nakakatuwa kasi pinaalala nila sa akin, bakit nga ba ako nandito ulit? Ano bang core ko? Oo nga, actress ako. And ito yung job ko eh. Mahal ko yung trabaho ko. And I shouldn't be contained with one character. Na ang ganda-ganda ng storya. And alam ko sa sarili ko na binibigay ko yung 100%. So bakit nagkakaroon ako ng alinlangan, diba? And doon ko nakita na dapat sa unang-una ako yung nagtitiwala sa sarili ko. And dapat binibigyan ko rin. And of course, nagtitiwala ako sa mga kasamahan ko, sa director ko, na alam namin lahat na binibigay namin ng 100% para sa proyekto na to. So, hindi tayo magpapatinag doon. Hindi. Etong ginagawa ko bilang Carmelita, etong proyekto na to, inaalay ko to, of course, sa ating Diyos, sa management, at sa mga taong nagmamahal. Doon tayo dapat ipag-focus. Ano na tayo, positive lang. So, Si Billy Ria, bilang ikaw ulit sila. Look forward and excited. So, look forward and comment. Medyo malayo na, medyo malayo. But at the same time, nauunawaan naman ito. Kumbaga, naliparo tayo sa proseso sa healing, sa pabo, and Philippines. Excitement naman ito sa part na dahil part ako ng script, so aware po ako kung ano po yung mga magiging eksena and binabahagi ko nila sa akin yung mga shooting, taping, shots, ganyan. At sa puntong yun, lagi ko po naisip, kailangan din po namin unawain yung mga viewers and yung mga fans na nag-aabang. Kung bakit nagiging ganoon yung sentimento nila, kasi wala po silang, kumbaga, idea kung ano po yung nangyayari behind the scenes. Wala naman pong umiikot ng mga leaks or nag-leak yung script, ganyan. Looking forward po ako sa magiging result ng pinag-inakan ko na yung direct. Dahil tiwala din naman po ako na ginagawa ko nila lahat. Kumbaga, nakita ko yung passion nila sa siyempre ko at sa oras na marinisip ko yung series, ayun po, kumbaga, excited ko ako ibahagi sa inyo yung pinag-inakan. Ngayon yung araw natin, dito tayo ng walang mula. Sinadya ba o itinaro na ngayon yung presto? Tapos, gano'ng kalalim yung dialog na ginamit mo yung sa serye? Hindi ko alam kung sinadya niya na itinaro nila yung presto sa linggo ng Bika. Kung hindi sinadya, magandang timing. Kung sinadya, very good opportunity. So it works both ends. Gano'ng kalalim? We have to remember na we try very hard to be as true to the original material. So, yung lingwahe ng original material ay may lalim pero may accessibility. So, ganun ang ginamit namin. Tapos, yung being true to the original material doesn't mean merely sticking to it. It means sticking to it and translating it into visual terms. So, ito ay ayon sa kung ano ang pananaw ng produksyon, kung paano palalawigin
ang original material ni Binibining Mia. Gusto ko lang sabihin na lahat kami storytellers. And we take our responsibility as storytellers seriously. At para sa mga kaibigan ko sa press na nakasama ko sa journey ko bilang direktor, at 34 years na ako halos na direktor, mahal na mahal ko ang profesyon ng pagkukwento. At ang pagkukwento namin, ito ay isang tribute hindi lamang sa material, hindi lamang sa mga artista o sa pagka-Pilipino natin, kundi ito'y para sa lahat ng mga manonood. Saan man sulok ng mundo sila nanonood. Simply because ang ikinikwento ng I Love You since 1892 ay tungkol sa pag-ibig. At bilang storyteller, yan ang pinakamasarap ikwento sa lahat. The different shades and different colors and the different emotions from joy to pain and from pain to joy about love. So everything that is surrounding this show within the project and outside of the project, lagi ko sinasabi sa kanila, at the end of the day, ang tanging commitment natin is to tell a good story. At pag hindi tayo umalas doon, at nagkukwento tayo ng mula sa puso, never tayo magkakamali. Thank you. Last question na natin, Heaven. Pwedeng magkwento ka tungkol sa painting? Nagkaroon ka ba ng session? Tapos, sinong painter? Tapos may palang ka bang painting? Hello. Supposedly dapat si Bonito dapat tinatanong yung regarding. Exactly. But actually hindi ko alam kung sino yung paint. Hindi ko pa na-ask kasi hindi ko pa lang siya nakita. Ha? Hindi ako yung nag-paint. Pero yes, actually, pwede ko kukunin ko siya after the show. Nagkamukha ko. I like it. Maganda po. Ganda sa ating material. Maganda. Thank you. Thank you. Before si Jojo Gabinete ng BEP, pangalawa, magtatanong si June Ladena Abante. Yes, good afternoon. Yeah, congratulations. Direkta, ano ka sa Big Barkada? Ganda naman. Grabe yung reception ng tao. Yes. Palakpakan, iniyawan. Yes. Mag-perform ang kaso I Love You since 1892. Yes. Sa nakita mo na reception, kinakabahan ka pa ba na kung tatanggapin? Ang team up, syempre nila Jerome and Heck. At yung pelikula mo. Gusto ko muna bigay yung aking immediate reaction nung nag-umpisa yung show, tapos nagpilian yung mga tao bago lumabas yung mga artista. Hindi pa rin sisimula ang show, nagpilian pa lang yung mga tao. Ang unang pumasok sa isip ko, ang galing-galing ng iba. Diba? Para without a network and just using their own infrastructure and the app, they were able to create this fandom, a very, very interesting fandom with a varied menu of artists. Ang usay-usay ng diba. So, tungkol dun sa kinakabahan pa ba ako kung tatanggapin ang show o hindi, kinakabahan ako June on so many levels. Pero hindi dahil sa kung tatanggapin siya o hindi, dahil matagal na tayo sa industriya at marami na tayong shows na nilaunch. At kung yung kaba ko ay hindi dahil kung tatanggapin sila o hindi. Bakit? Kasi magkagaling silang artista eh. Bilang isang veterano sa industriya, hindi lang ito labanan ng pasikatan, kundi labanan ng patagalan. At tatagal ka kung mahusay ka. So, malinaw sa utak ko na ang show na ito na kinabibilangan nila
ay magsisilbing isang malaking pundasyon. Hindi tungkol to sa kasikatan lang o papilian eh. Tungkol ito sa pundasyon ng paano sila magiging mas mahusay pa para mas tumagal sila at mas marami silang magawang makabuluhang proyekto. So on that note, hindi ako kinakabahan. I think ang mas tamang emosyon na naramdaman ko ay excitement. Simply because lahat kami naniniwala sa material at alam namin na may mga inambag kami para mas lalong yumabong to ma-enhance yung original material on print form. So excited kaming makita ng mga tao kung paano namin translate on screen. Yun lang yun. Pero